Welcome back sa PS Rewind. Ngayon ay panoorin natin ang masigabong pagtatapos daw ng Peaky Blinders series. Kung hindi mo pa napapanood ang Peaky Blinders Season 1 to 6 Ultimate Recap, click mo lang ang link sa kanto kasi baka hindi ka makasunod sa magandang palabas natin ngayon. By order of the Peaky Blinders. Subscribe for more! Lumipas ang maraming taon mula nang matapos ang Season 6 noong 1934, kung saan ang kinatatakotang leader ng Peaky Blinders, crime lord na si Tommy Shelby, ay nagpakalayo-layo muna sa mundo dahil palala ng palala ang pagdideliryong PTSD niya. Kalaban niya mismo ang utak niya at nakakita siya ng kung ano-anong maligno. Nabalitaang nakulong na daw si Mosley at ang mga kaalyado niyang diktatura. Ngayon ay taong 1940 na at kung matalino ka sa history, matindi ang gera sa pagitan ng Britanya at Nazi Germany at walang tigil ang tonetoneladang bombang binabagsak nila sa Britanya. Bilang huling hakbang, gumawa ang Germany ng milyong-milyong peking perang Britanya para bahain nito ang bangko sa bansa at tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Britanya at sa wakas ay magwawagi na ang Germany sa gera. Palihim nila itong pinasok sa bansa sa pangunguna ni Beckett na isang Nazi agent. Samantala sa gitna ng malalakas na bombahan ay malalakas ang loob ng mga volunteer na mga babaeng ito sa paggawa ng mga armas para sa bansa nila kahit sinabihan na silang magtago sa likas na bunker. Pinagdiwang pa nila ang birthday ng isang volunteer pero hindi niya alam huling birthday niya na pala to dahil tinarget ng kalaban ng factory nila kaya boom! Wasak sila lahat. Ang totoo niyan, pagmamay-ari ni Tommy ang factory na ito sa Birmingham, kaya siya sana ang hinahanap ng mga tao na makakatulong sa kanila. Pero, asa na ba siya? Ayun, mag-isa sa probinsya at nagsusulat na lang siya ng libro para mailabas ang damdamin at matulungang mapayapa ang utak niya. Buti nga, hindi pa rin siya iniiwan ni Johnny Dogs na umaalalay sa kanya. Binalita nito na maski ang mga mambabarang na gypsy daw ay umaasa pa rin sa kanya at kinikilala siyang Rombaro na ibig sabihin ay hari ng mga gypsy. Kalaunan ay nakita na naman niya ang multo ng anak niyang si Ruby at tumakbo ito. Sinundan niya ito at nakita ang pulang panyo sa sanga. Sa kanyang pagsusulat, nagpakita ulit ang magulong pangitaing bumabagabag sa kanya. Kaya binisita niya na lang ang puntod ng kapatid niyang si Arthur na nagpakamatay pala at nilagay ang panyo. Maya-maya ay bumisita naman ang kapatid niyang si Ada na pumalit na sa posisyon niya sa politika. Humihingi siya ng tulong dahil si Tommy lang ang kilala niyang higit na makakatulong sa nangyari sa factory at disiplinahin din ang anak niyang si Duke na siya nang nangunguna sa Peaky Blinders ngayon. Nasalot na sa lipunan at mas malala pa daw kina Tommy dati. Pero sagot niya, hindi ko na problema yan, Ada. May sariling gera na ako sa utak ko. Kaya dismayadong umuwi si Ada. Samantala, nagkukumpuni na ang otoridad sa mga labi ng factory nang niragasa sila bigla ng Peaky Blinders sa pangunguna ni Duke at kinuha ang mga natitirang armas sa factory. Nang umangal ang otoridad ay binalya nila ito at pinagbubugbog kaya jackpot sila sa mga dekalibreng armas. Dumating na din si Ada sa Birmingham at sinamahan ang anak niya papunta sa factory. Sumalubong sa kanya ang mga pamilya ng pinagbubugbog na masama ang loob sa kanila at sa Peaky Blinders. Pinakita ang bagong garrison na munting kaharian ni Duke na parang bahay aliwan na ngayon. Dito nagpakilala sa kanya si Beckett para kontratahin ang Peaky Blinders na iangkat ang 350 million pounds na peking pera sa Birmingham at ikalat ito. At pumayag naman si Duke na magtaksil sa sarili niyang bansa para sa 20% ng salapi. Nangamba si Tommy dahil naabutan niyang bukas ang mga bintana at pinto ng bahay kaya kumuha agad siya ng baril. Ito pala ang bayaw niyang si Kalo na siyang auntie ni Duke na reyna ng mga gypsy. Binuksan niya daw ang mga bintana para magsilabasan ang sangkatutak na multo sa bahay. Nandito siya para kumbinsihin si Tommy na iligtas ang angkan nila na nakikita niyang uubusin ng mga masasamang tao. Nakikipagsosyo si Duke sa mga kaaway at si Tommy lang ang tanging makakapigil sa kanya. Bilang kapalit ay nangako si Kalo na ibibigay sa kanya ang kapayapaan sa isip na matagal nang inaasam ni Tommy. Kinagabihan ay nagdideliryo na naman si Tommy at namulat siya sa pagmumukha ni Kalo na pinagmamasdan siya. Binalik nito sa kanya ang panyo sa puntod ni Arthur na sabi, "Nakausap ko ang kaluluwa ni Arthur. May sinabi siya sa akin." Ha? Ano naman sinabi? "Sasabihin ko na lang sa'yo pag pumayag ka na sa kasunduan natin." Hindi ko na kaya pang gawin yun dahil hindi na ako ang Tommy Shelby kilala nyo nun at hindi rin ako naniniwala sa'yo. Nakakausap ko pa rin ang mga patay.
Bilang patunay ay nagsabi siya ng mga sekretong sila-sila lang at ang mga namatay ang nakakaalam. Kaya medyo nakikinig na si Tommy. Ang totoo niyan, madalas na sumasanib sa akin ang kaluluwa ng namatay kong kapatid. Never akong makikipagbembangan sa iyo. Pero gusto ng kapatid ko eh. Kaya nagbembangan na rin sila. Pagkatapos ay sabi niya, sinabi sa akin ng kaluluwa ni Arthur na hindi kanya sinisisi sa pagkamatay niya. Nagbulala sa iyak si Tommy at nagkumpisal dahil siya pala ang nakapatay kay Arthur. Dahil nang nakawin ni Arthur ang sasakyan niya at natagpuan ni Tommy, kasabay ng pagdideliryo niya ay aksidente niyang napatay ang kapatid niya. Kaya nilalamon siya ng konsensya nito. Nakipagpayapaan na sa iyo ang kapatid mo at hindi mo na rin siya maililigtas pa. Pero sa ngayon, maaari mo pang maagapan at mailigtas ang anak mo. Nakatulog siya ng mahimbing dahil sa masarap na bembangan at mas kumalma na ngayon ang isip niya. Tila magbabagong buhay na siya. Binisita niya ang puntod ni Arthur at nangakong itatama niya na ang pagkakamali niya. Kaya maghanda na ang lahat sa pagbabalik ni Tommy Shelby. Dahil wala na si Arthur, ay papakniran na lang siya ni Johnny. Samantala si Ada naman ay gumawa ng paraan para mapigilan pa rin ang pamangkin niya at nangalap ng mga ebidensya para ma-report siya sa mga nakatataas tungkol sa mga ninakaw niyang armas. Nalaman to ni Beckett kaya pinapadispatcha niya kay Duke ang mismong auntie niya. Pero nang gagawin niya ito sa mismong pagkakataon ay hindi niya kayang pumatay ng sarili niyang kamag-anak. Kaya sinalubong na siya ni Beckett at siya na mismo ang pumatay kay kawawang Ada. Kaya napahinto sa gitna ng biyahe si Tommy dahil nakita niya ang kaluluwa ni Ada na nakatulala sa kanya. Maluha-luha siya sa galit. Kalaunan ay dumating na siya sa pinangyarihan at sinabi ng pulis na may kinalaman daw si Duke. Nag-alab si Tommy kaya sinugod niya ang garrison at sa gitna ng sayawan ay pinatigil niya ang tugtugan at nagalit ang lahat dahil hindi nila siya kilala. Who the fuck are you? Ininsulto pa siya ng mga bagong siga dito. Nang makilala ng isa ay nanlumo siya at pinakalma ang lahat at sinabing siya si Tommy Shelby. Kaya nagsitago ang iba. Hindi pa rin siya kilala ni Bugoy at tinutukan pa nga siya ng baril. Ibalik mo ang tugtog at sasamahan mo kaming sumayaw. May alam akong sayaw. Ang tawag ay cha-cha. Saka siya nagpasok ng granada sa damit nito kaya nag-cha-cha siya palabas. Saka sumabog ang kayabangan niya. Ganyan ang mangyayari sa mga taong hindi pa rin nakasubscribe sa channel na to. Binaril niya pa ang player dahil hindi talaga maganda ang tugtugan sa mga bar at saka pinahanap ang anak niya. Paalis na sana si Duke nang maabutan siya ng tatay niya at sinubukan pa niyang tumakas pero sinunggaban siya nito at pinagbubugbog sa putik ng babuyan. Sumosobra ka na! Kaya lang naman ako nagkakaganito dahil sa'yo. Pati ang anti-Ada mo, pinatay mo! Hindi ako ang pumatay sa kanya! Ang German ang pumatay sa kanya! Sabihin mo sa akin kung ano ang pinaplano nilang gawin. Pagkatapos ay pumunta agad si Tommy sa bangkay ng kapatid niya at nagsisisi na sana ay sumama siya sa kapatid niya at nagkumpisal na sadya pala talaga ang pagpatay niya kay Arthur kasi pabigat na siya sa pamilya. Nangako siyang babawi siya at itutuloy ang adhikain ni Ada. Alam ni Tommy na susugurin din siya ni Beckett kaya nagbarilan sila sa gitna ng mga kabayo. Kinukumbinsi niya pa si Tommy na mabuti daw ang adhikain niya. Tapusin ang gera sa pamamagitan ng ekonomiya imbis na sa patayan. Nang maubusan na siya ng bala ay tumakbo siya at nagtago sa mga kabayo kaya hindi na siya naabutan pa ni Tommy. Kaya paglabas ay sinakyan na ni Tommy ang kabayo at nang makilala siya ng madla ay napalingon lahat sa kanya at nagbigay pugay sa pagbabalik ng hari ng Birmingham. Samantala, medyo natauhan na si Duke sa pinagagawa niya sa buhay niya. Dumating pa ang auntie niya at pinaalala sa kanya ang landas na dapat niyang tahakin. Pangarap ng mama niya na maging Gypsy King si Duke kaya nga nakipagbembangan siya kay Tommy nang hindi alam ng asawa niya. Sinabi niya rin ang pangako niyang kapayapaan kay Tommy kaya binigay niya ang balang nakaukit ang pangalan ni Tommy na dapat niyang gamitin sa sariling ama pagkatapos ng mission nila para tanghalin na siyang papalit na hari dahil panahon na at ito lang ang natatanging paraan. Nagdadalawang isip si Duke kaya pinaubayan niya ang desisyon sa coin flip. Kinausap naman ni Kayla si Tommy na pumayag na si Duke na magtulungan silang pabagsakin ng mga Nazi. Kaya kinagabihan ay dinaos nila ang paglilibing ni Ada saka nagplano kung paano nila susugurin ang balwalte ng mga Nazi at gagamitin nila ang mga bangka bilang sorpresang atake habang si Tommy naman ang mismong
pagtuos kay Beckett. Yun nga lang, palihim na tumawag si Duke kay Beckett tungkol sa mga plano ni Tommy, kapalit ng 70 million. Kinabukasan, patapos na si Tommy sa libro niya at inaalay niya ito sa mga anak niya. At nabanggit niya rin na si Duke ang panganay at karapat-dapat na magmana ng pagkahari, pero ngayong gabi ang maghahayag kung makakapasa siya sa pagsubok. Sa paghahanda nila, nagpabasa muna siya ng palad kay Kalo. Sinabi nito ang mga sekreto niya ng nakaraan, pero ang gustong malaman ni Tommy ay ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, makakamit mo ang kapayapaang hinihiling mo. Binunot ni Tommy ang baril niya na sabi, unang makita pa lang kita ay alam ko na ang pakay mo. Pag may bumisita na gypsy sa bahay, may mamamatay. Binalaan siya ni Kalo na kung hindi niya papatayin si Duke, ay siya ang papatayin ni Duke. Isinagawa na ang plano. Sumugod na ang Peaky Blinders sakay ng mga bangka. Sumuong na si Tommy sa tunnel at nagtraidor naman ang anak niya papunta kay Beckett. Binunyag ang plano ng ama sa mga Nazi kaya pinaghandaan nila ito at inaabangan na ang mga bangka. Patuloy ang pagbomba sa lugar kaya minala si Tommy at nasabugan siya at natabunan. Kaya inatake na naman siya ng pagdideliryo at nakita pa niya ang mga namatay niyang kapatid na kumukonsensya sa kanya. Pero hindi siya pwedeng sumuko dahil wala na siyang oras. Hinalukay niya at nakalagpas din kaya nagmadali na siya at umakyat dahil late na siya. Samantala, bantay sarado na ang Peaky Blinders at pinagbabaril agad ng namataan ng mga Nazi. Pero tuloy-tuloy lang ito at nang bumangga, boom! Pulbos kayo mga bugoy. Patibong lang pala ito sa kasila ni Ragasa ng Peaky Blinders. Si Beckett at Duke naman ay naghihintay lang na matapos ang lahat at nang marinig ang pagsabog ay nagduda na si Beckett at babarilin na si Duke. Sabi ni Duke, nang mag-coin flip siya ay sinabi nitong magtaksil sa papa niya pero hindi niya ito sinunod. Kaya sige, barilin mo na ako kung gusto mo. Boom! Ulit. Nagpasabog si Tommy papasok na nagpatumba kay Beckett at nakatakas naman si Duke. Nakipagbakbakan na ang Peaky Blinders sa mga Nazi soldiers at inubos nilang mga ito. Ganon din si Tommy at nagkita na silang mag-ama. Nagreklamo si Duke, ba't ang tagal mo? Pinasabog niya ang milyong-milyong peking pera at natunaw ang plano ng mga Nazi kaya nanlumo si Beckett nang makita ito. Ginamit niya ang kotse para sugurin si Tommy na inaabangan din siya. Nabaril niya ito ng 2 beses sa tiyan pero nang umasinta si Tommy ay sapul siya sa mukha. Headshot! Dediretso ang kotse sa kanya pero handa na rin siyang mabangga kaya sa uling sandali ay sinagip siya ni Duke. Natumba sila pareho at nagsidatingan na rin ang mga kasama nila. Binigay ni Tommy ang baril niya kay Duke at sinabing tapusin na siya. Tumanggi agad ang anak niya pero sinabi ni Tommy na tuparin niya ang kapalaran niya at gamitin ang balang binigay sa kanya ng auntie niya. Mangiyak-ngiyak si Duke dahil hindi niya kayang gawin pero sinigawan na siya ng tatay niya kaya pinutok niya na rin ang baril. Nagpaalam na ang mga kaibigan ni Tommy at patuloy ang pag-iyak ni Duke at binigkas na ni Tommy ang mga huling salita niya. Si Duke na ang kinikilalang Rombaro o Gypsy King at nakamit na rin ni Tommy ang inaasam niyang kapayapaan sa wakas. Pinili na kay Duke ang mga alaala ng kanyang ama tulad ng libro na pinamagatang The Immortal Man na siyang pamagat din ng pelikulang ito. Isinagawa na ang seremonya ng libing ni Tommy na pareho sa pagwawakas ng Peaky Blinders series. Gusto mo pa bang masundan ang istoryang ito? I-comment mo nga kung kumbinsido ka na sa katapusang ito. Subscribe! Para sa marami pang masasarap na recap.